Sound check. Gandang gabi po. Gandang gabi po. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. So, salamat po sa Panginoon. Di natin yung practice, pero yan ay biblical. Yung tunay na kapayapaan. So, salamat po sa awit. Ano po? At ano man ang mangyari, kumbaga kung hindi man sa lupa, na-imagine natin yung mga apostol, ano po, after they gave their lives to the Lord, lahat po ng kanilang wakas ay masahol at masaklap. Wala pong namatay ng madali sa mga apostol. Ano po? Kung titingnan natin, ito ba ang buhay ng, ito ba ang abundant life na sinasabi ng Bible na pangako sa mga mananampalataya? Kapag doon lang po tayo tumingin doon sa kanilang buhay sa lupa at kung paano sila nagwakas, parang contradicting yung John 10:10 na ako'y nagbigay ng kasaganaan ng buhay. Pero alam natin po, ang kasaganaan ng buhay ay hindi po sa comfort o material na bagay. Sa tunay, ang kasaganaan ng buhay ay kasaganaan ng pagpapasakop, pagpapailalim at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun po ang tunay na abundant life. So, huwag tayong madistract, mga kapatid. Ano man ang mangyari sa atin, ang dulo nating lahat ng sumampalataya ay langit. Amen po ba? Opo. Tayo hubay palangit na. Mamaya. Hindi pa. Ayaw pa. Sige po, tayo po ay mag-aaral po ng Bible at ako po ay merong isang commitment sa prayer meeting, ang pagtalakay po sa pag-unawa sa kapamahalaan po ng Diyos. Opo. Na kung saan doon po natin nakikita ng malalim kung sino ang Diyos, doon nagkakaroon ng kabuluhan ang ating mga panalangin at paliwanag sa lahat na nangyayari sa ating buhay sa lupa. So, sana po ay patuloy tayong samahan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at buksan po natin ang Bible natin in the book of Judges. Ang ating pong pag-aaral ay nakatutok po sa aklat po ng hukom. Ano po? At sa atin pong pagbabasa, basahin po natin ang Judges 3, verse 7 to verse number 10. Judges chapter 3, verse 7 to verse number 10 for the sake po ng pagtitipid sa oras. Nandun na po ba kayo, mga kapatid? Basahin natin ang Bible natin. At ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at nilimot ang Panginoon nilang Diyos at naglingkod sa mga Baal at mga Aseroth. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at kanyang, that's the Lord, ipinagbili. He sold them sa kamay ni Chusan-Risat-Haim na hari sa Mesopotamia. At ang mga anak ni Israel ay naglingkod kay Chusan-Risat-Haim na 8 taon. At nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel, ay nagbangon ang Panginoon ng isang tagapagligtas sa mga anak ni Israel na siyang nagligtas sa kanila sa makatuwid bagay si Othniel na anak ni Senaz na kapatid na bata ni Caleb. At ang Espiritu ng Panginoon ay sumakanya at siya'y naghukom sa Israel at siya'y lumabas na nakipagbaka, and take note of the word, at ibinigay ng Panginoon si Chusan-Risat-Haim na hari sa Mesopotamia sa kanyang kamay at ang kanyang kamay ay nanaig laban sa hari. Tayo po'y manalangin, dakila po naming Diyos aming Ama, magandang gabi po. Salamat o Diyos sa inyong
programa sa inyong kalooban na meron po kaming mga ganitong nakatakdang pagsasama-sama. Kung saan, Panginoon, kami po ay titigil sa aming mga gawain, sa aming mga kaabalahan, at amin pong itututok ang aming isip, puso, kalooban sa inyo at sa inyong salita. Salamat dakilang Diyos sa napakagandang pribilehiyo po na ipinagkaloob niyo sa amin. Sa tunay sa mundo, walang katapusang kapaguran. Gumawa na ng gumawa, pero wala pong tunay na kapahingahan. Pero salamat dakilang Diyos na ang iyong iglesia, sa pangunguna po ninyo, sa paggamit niyo po sa mga tagapanguna, nagtakda ng mga oras tulad po nito upang ilaan sa amin pong seryosong paglapit sa inyo. Dakilang Diyos, purihin po kayo. Salamat po sa buhay at lakas. Salamat po, pinanatili niyo kaming buhay. Pinakain niyo kami, binigyan niyo kami ng pangangailangan. Salamat po sa mga provisions. Salamat po sa supply. Salamat sa inyo na Jehovah Jireh ng aming buhay, hindi lamang sa kaligtasan, kundi sa pang-araw-araw naming buhay. O banal na Diyos, purihin po kayo. At ngayong pong gabi, kami po'y sama-samang humaharap sa inyo, na kayo po ang dinadama, kayo po ang iniisip, kayo po ang binubulay, at dala po namin ngayong gabi ang aming pong paghingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Patawad po aming Diyos at pagindapatin niyo po kami at nawa po ay tulungan niyo kami sa aming pagsamba. We always recognize and believe, O Lord, that without you, we can do nothing. We need your Holy Spirit in this supernatural work, O Lord, sa gawaing ito na hindi po pang laman, kundi pang spiritual. We need your Holy Spirit, O Lord. At salamat po ng marami, ang lahat na ito'y amin dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo, mga kapatid. So, salamat po sa Panginoon at ang atin pong diin po ng pag-aaral po ngayon ay tungkol po sa pamamahala o pagkontrol ng Diyos sa mga bansa at hari, particularly po sa aklat po ng hukom. At makikita po natin sa ating mga talatang babasahin that God sovereignly raises up nations and kings. Siya po ay nagtayo, nagtaas ng mga hari at bansa para po disiplinahin ang kanyang mga tinatawag na covenant people or Israel. Ngayon po, ay sa ating kapanahunan, ay tayo po yung tinatawag na sa isang pagtingin ay bayan ng Diyos. Tayo po yung katipan ng Diyos. Tayo po yung may relasyon sa Panginoon. Nung tayo po ay nanampalataya, tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, somehow, tayo po ay nakipagtipan sa ating Panginoong Jesucristo. At salamat, ang tipang yan ay hindi nakabase sa ating magagawa, kundi sa pagtanggap natin na wala tayong magagawa at tanging si Kristo ang gumawa ng atin pong kaligtasan. At tayo po ba'y may ganun ng pananampalataya? Tayo po ba'y ligtas na? Alam na ho ba natin pag tayo namatay, tayo palangit? Wala ho kayang sabit? Sagitsit kaya palangit? Naalala ko nung una kong marinig yung sagitsit palangit. Ko'y naiiyamot doon sa mga nagsasabi sila, sagitsit palangit. Ang tingin ko'y mayayabang. Pero nung pinag-aralan ko, ako pala ang mayabang. Dahil pinipilit kong ilagay sa aking magagawa. Ito pala mga taong ito na nagsasabing sagitsit palangit ay hindi pala sa kanilang magagawa ang kaligtasan. Wala pala silang ipinagyayabang. Amen po. Maliwanag ho ba yan? Yan ho ang doktrina ng ating pananampalataya. So ang prinsipyong ito, yung pagtatayo niya ng mga bansa at hari upang disiplinahin. Ang akin po nakikita, yung nangyayari sa paligid. Everything happens in this universe, including Iran, including all the prices hike. Lahat po.
Ako po'y naniniwala na ito po'y may kinalaman sa ating buhay na kanyang mga anak. Ito po'y may malalim na itinuturo sa atin. Hello po? Oho. May mensaheng nais iparating ang Panginoon. Nang sabihin niya sa Romans 8:28 that all things work together for good to them that love God. Lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Walang kapangyarihan yung lahat ng mga bagay at sirkumstansya para pumabor o para gumawa ng mabuti para sa atin. Ang tanging kaya lang gumawa na yun ay mapalabas na sa ikabubuti natin ay yung Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. All things has now power to work together for good. But He is the one that working all things for us, for our good. Kaya pag tumaas ang gasolina, pag naggera ang mga anong mensahe? Merong ipinaparating sa ating pagtuturo ang Diyos sa atin. Sa ating mga mananampalataya. Hindi upang tayo ay maging reklamador, hindi para tayo maging discontent, hindi para lalo nating sikaping isecure ang buhay natin sa lupa. Alam nating hindi tayo dinadala ng Diyos sa lahat ng pangyayaring ito para maging materialistic. Tama ho ba? Opo. Ang nais sa Panginoon ay maipakita na talagang wala tayong aasahan, lahat ay lulubog, lahat ay iiwan. The only hope that we have is the coming Christ and heaven. Looking for that blessed hope. Ang prinsipyong ito na pagtatayo o pagtataas ng Diyos sa mga bansa at hari para turuan ng kanyang mga anak ay malinaw na konsepto dito po sa atin pong pag-aaralan sa aklat po ng Judges sa Lumang Tipan. Ngunit atin po nais lagyan ng kaunting bakod na hindi naman lahat ng paghihirap natin o ng bansa ay direktang disiplina ng Diyos. Hindi laging ganon. Sa Hebrews 12:5-11, hindi na natin babasahin. Maliwanag na kaya tayo nagsasuffer bilang anak ng Diyos, meron siyang disiplina at pamamalo. Alam niyo na ho ba yung talatang yon? Pinapalo ng Diyos ang kanyang mga anak. So, pag tayo naghihirap, pag tayo nakakaranas ng kahirapan, possibly ang dahilan ng Diyos ay tayo pinapalo. Tama ho ba yun? Pero may pagkakataon din po sa James 1:2-4 at aklat ng Job na hindi dahil tayo nagkasala kaya tayo nahihirapan. Tama ho ba yun? Kundi tayo sinusubok ng Diyos. Actually, pag binasa natin yung aklat ng Job, this is part of introduction, mga minamahal, ay natakot siya sa Diyos, pinagpala siya ng Diyos, and yet, merong accusation si Satanas sa Panginoon na kaya lang itong si Job ay sumasamba dahil binabayaran ng Diyos. Sinubok po ang puso niya kung saan talaga nakapako ang kanyang pagmamahal. Kaya minsan kapag dumadating sa atin yung mga pagsubok, sinusuri ng Diyos, gaano katotoo ang pagmamahal mo sa akin? Saan talaga nakaangkla yan? Bakit mo ako niyayakap? Bakit mo ako tuong kinatutuwaan? Dahil ba sa tangan mo o dahil ba sa akin at sa ginawa ko sa iyo, lalo na sa pangwalang hanggang aspeto ng buhay? Opo. Meron din po namang talagang paglilinis o refinement ng ating pananampalataya. Gusto ng Diyos, 1 Peter 1:6-7, nire-refine niya ang ating faith. Kasi ang pagtitiwala, alam niyo yung talatang, trust in the Lord with all your heart. Bakit ganon? Kasi talagang may pagkakataon ng buhay na hindi mo maiintindihan at hindi ka makakakuha ng sagot. At ang tanging sagot, magtiwala ka sa akin ng buong puso mo. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Sa John 9:3, meron dong ipinanganak na bulag. Tinanong, bakit bulag itong taong ito? Dahil ba makasalanan siya o makasalanan ang ina niya? Alam niyo ang sabi ng talata? Hindi dahil ito'y nagkasala o ang kanyang magulang man. Kaya ito bulag ay upang mahayag ang gawa ng Diyos. Opo. So hindi lahat ng suffering is because of the discipline. Pero ngayon po, ating titingnan ang isang anggulo sa buhay nating mananampalataya, especially in the book of Judges, i-reflect natin, doon sa aspeto ng talagang pagdidisiplina dahil ng pagkakamali at pagkakasala. Okay po? So titinan po natin yan. Sa panahon ng hukom, Diyos ang nagbangon ng mga mananakop bilang kasangkapan ng kanyang disiplina. Ang aklat ng mga hukom, malinaw ang paulit-ulit na pattern.
Minsan nakakasawa nga eh. Kasi talagang paulit-ulit. Ano ho? Kapag ang Israeli tumatalikod sa Diyos, ang Diyos mismo ang nagpapadala ng kaaway bilang disiplina. Ang mga bansang sumasalakay ay hindi basta historical accident. Sila ay mga tungkod sa kamay ng Diyos. Gusto ko pong ating masense, gusto ko magkaroon tayo ng malalim na pagtingin dito na atin pong katakutan, sikaping irespeto, yakapin ang Diyos sa ating buhay. At sa ating pong pag-aaral na una, balikan natin ang Judges 3:7 to 10. Dito po tayo magsisimula. Okay? So under po ng paksa sa kapamahalaan ng Diyos sa mga bansa at mga hari. Okay? Kayo po ba'y nandyan pa? Okay. Punta natin ang Judges 3, verse 7. Okay. Sa kabila po ng lahat ng ginawa ng Diyos at kabutihang ipinakita ng Diyos sa kanila, ito pa rin po ang Israel. Dumarating sa ganitong sitwasyon at parang ganito rin tayo minsan sa ating buhay. Sabi po ng verse 7, pagkatapos mamatay si Josue, may bumangon na lahi na hindi nakikilala ang Diyos. At ito po ang record. Atin tingnan muna, ngayon po sa unang bahagi, ang Mesopotamia. Si Haring Kushan, hindi ko po alam kung paano basahin, pero yung po ang nakalagay, Resat Haim. Kung ano man po ang kanyang pronunciation, di ko na po na-check. Tingnan po natin ito. Sabi po tingnan natin ang konteksto. Opo. Ito yung unang oppression o yung unang pagpapahirap or suffering na naranasan ng Israel dahil ng kanilang kasalanan. Verse number 7. At ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon. Okay? At nilimot ang Panginoon nilang Diyos. Oho. Ibig sabihin, inalis nila sa kanilang isipan ang malalim na pagpapahalaga at pagtingin sa Panginoon at naglingkod sa mga Baal at mga Aserot. Minsan dumarating din po tayo sa ating buhay na sa kabila na tayo ligtas na, minsan nagkakaroon din tayo ng amnesia. Tama ho ba? Oho. Nakakalimot na ang pagsamba at ang araw ng linggo ay Kanya. Amen? Nakakalimot ng mga kalooban ng Panginoon at minsan ay sadyang binabangga. Sadyang nilalagyan ng schedule, nilalagyan ng kaniyang panahon. Oho, nangyayari sa atin yan mga minamahal. By the way, meron po tayong campaign. Meron tayong makasaysayan na ngayon lang po mangyayari sa ating church. Kayo ho ba'y handang makisali mga kapatid? Na sa huling Sunday po, ang ating pong nais na ilagay sa Guinness Book of World Record, na ang attendance ng lahat ng members sa umaga ay siya ring attendance ng mga miyembro sa hapon. Handa ho ba kayong mapalagay sa kasaysayan in memorial of this memory, this historical event ng ating simbahan, ay ako'y kasama dyan sa kauna-unahang pagkakataon? O sadya niyong lilimutin, sadya niyong tatalikuran, at kayo may sasambahing iba at may sasabihin kong, alay, ako may schedule na, may nauna na ako, saka na yung simbahan, saka na yung aming church, saka na yung Panginoon. Bay, teka muna, mag-iingat ka, mamaya, madali ka. Pag nabasa na natin ang mga talata. Sumamba sila. So nakalimot sila sa Panginoon, sumamba sila sa mga Baal at sa mga Asera. Oho. Sa verse 7, nakikita natin, naglingkod po sila sa Baal, talagang pumasok sila sa idolatria. Oho, ginawa nila ang masama sa paningin ng Panginoon, sabi po ng verse 7. And then ano po ang nangyari sa verse 8? Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel. Natuwa ho ba ang Diyos? Nagalit ho ang Diyos. Alam niyo minsan, ang ating nakakalimutang maramdaman, yung mismong Diyos, bigla tayo tuwang-tuwa, bigla tayo masayang-masaya na sinabi nating, tinanggap ko si Kristo at ako'y palangit, mga kapatid. Pero kapag ang hinihingi na sa ating responsibilidad at pagtatapat, parang yung ating tinanggap at ating nilalagyan ng pagyakap na ako'y palangit, ay siya naman ating tinatalikuran sa tuwing tayo mayroong obligasyon para sa Kanya. Hello!
Tama ho ba yun? Yung ugaling yon? Alam nyo, kahit na hindi magpatama, minsan nga nasasaway na yung mga huwag kayong magpatawa para tamaan ng miyembro. Pero sapat na po na ang Diyos ang ating nadarama. Bakit ako a-attend? Bakit ako may commitment? Dahil ako may simbahan na inilagay ako ng Diyos at ako'y merong covenant doon. May covenant ako sa Panginoon. Sapat na nararamdaman ko ang Diyos. Ayoko siyang magalit sa akin. Eh kung hindi sapat yun, ay ano pang sasapat sa atin? Yung saway ng ating kapatid, yung patama. Yun, nagpapatama na naman si... Hindi ako nagpapatama, nagbabasa lang ako eh. Sala ho yung nagpapatama, nagbabasa nga lang, wala pang pinapaliwanag. Oo. Mga minamahal, nag-alab ang Panginoon sa galit. And then, ito po yung aking gusto kong inyong pansinin. At ito'y nakakatakot. At kanyang ipinagbili. Ang Diyos po. Sino? Ang Israel sa kamay ng hari sa Mesopotamia. At ang mga anak ni Israel ay naglingkod doon sa hari ng ilang taon? 8 taon. Gumilos po ang kamay ng Diyos sa kanyang minamahal na bayan. Tanong ko, naniniwala ka ba na ikaw ay isa sa mga katipan ng Diyos at talagang anak ka ng Diyos? Hello? Naniniwala ka ba, sigurado kang ikaw ay palangit? Pakikialaman ka ng Diyos, amen? Mahal ka ng Diyos eh. Oho. Ngayon po ang sabi, ipinagbili. Yan po ang nakita natin. So anong ating nakikita? Ito pong hari na itong si Chusan, Resat Haim, bahala nyo na po kayong mag-pronounce yan, hindi ko na na-check, ay hari ng Mesopotamia, banyagang hari, ginamit ng Diyos bilang instrumento ng disiplina, at naghari po ng api sa Israel sa 8 taon. Ang gusto kong inyong makita, mga minamahal, yung susing salita. Ipinagbili sila sa kamay ng hari sa Mesopotamia. Hindi aksidente. Ang salitang ipinagbili ay judicial term, legal language. Makikita rin natin ito, ang prinsipyong ito, sa ilang mga talata. Tingnan niyo po ang mga verses na ito. Leviticus 26, buksan niyo po ang Bible niyo mga kapatid. Leviticus 26, verse 17. Okay? 17, 25, and 33. Nasa po ang 17? At itititig ko ang aking mukha laban sa iyo, at kayo'y masasaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Kayo'y pagpupunuan ng mga napupuot sa inyo, at kayo'y tatakas ng walang humahabol sa inyo. 25, Leviticus 26. At pararatingin ko sa inyo ang tabak na gaganap ng higanti ng tipan. At kayo'y matitipon sa loob ng inyong mga bayan. At pararatingin ko ang salot sa gitna ninyo, at kayo'y mabibigay sa kamay ng kaaway. 33. Kung magagalak ang lupain sa inyong mga sabat habang nahahandusay na sira, at kayo'y mapapasalupain ng inyong kaaway, ang lupain nga ay magpapahinga at magagalak sa kanyang mga sabat. Maliwanag po yan. Sa Deuteronomy naman po, 28. Ito po yung blessing and chapter. Yung palo at pagpapala. Deuteronomy 28. 28, yan. Verse 25. Verse 25. Pasasaktan ka ng Panginoon sa harap ng iyong mga kaaway. Ikaw ay lalabas sa 100 laban sa kanila at tataka sa 700 sa harap nila. At ikaw ay magpaparuot parituhin sa lahat ng mga kaharian sa lupa. Grabe, ano po? 48 to 52. Basahin lang po natin. Kaya't maglilingkod ka sa iyong kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo, na may gutom at uhaw at kahubaran at sa kakulangan ng lahat ng mga bagay, at lalagyan kaniya ng isang pamatok na bakal sa iyong leeg hanggang maibuwal kanya.
Magdadala ang Panginoon ng isang bansang laban sa iyo mula sa malayo, mula sa katapusan ng lupa, na gaya ng lumilipad na agila. Isang bansang ang wika ay hindi mo mababatid. Bansang mukhang mabangis na hindi igagalang ang pagkatawa ng matanda ni mapagkukundanganan sa bata. At kanyang kakanin ang anak ng iyong hayop at ang bunga ng iyong lupa hanggang maibuwal ka at wala ring matitira sa iyong trigo, alak at langis ng karagdagan ng iyong bakahan o ng anak ng iyong kawan hanggang ikaw ay maipalipol. So, mga minamahal, kita natin kapag nilabag ang tipan, meron pong palo ang ating Panginoon. Ang gusto nating makita sa Judges po na ating binabasa sa chapter 3. Ano po? Hindi po ito isang simpleng pagkatalo sa digmaan. Hindi po ito aksidente o kamalasan, mga minamahal. Ito po ay judicial sentence mismo. Diyos po mismo ang kumilos na ibinigay po sila, mga minamahal. Dinisiplina o isang disiplina mula sa Diyos. Tingnan niyo po yung talata, verse number 8. Kaya't ang galit ng Panginoon nag-alab, Judges 3:8, laban sa kanila at kanyang ipinagbili sila sa kamay. Oho. Kung ang Diyos po ay may kamay na gumagawa sa buhay ng kanyang mga anak na Israelita, tayo naniniwala na ang Diyos po hindi rin malayo ang kamay sa bawat isa sa atin na kanyang mga anak. Tama ho ba? Mga minamahal, ang lumang tipan ay nasulat sa ikatututo natin. Tama ho ba yon? Oho. Kaya mga minamahal, kailangan tayong maging aware. Ano itong aking nararanasan? Anong naisituro ng Panginoon? Ang Diyos mismo ang subject ng pandiwa. Hindi itong si Chusa na ito ang nanalo sa sariling lakas. Ang Diyos ang nagbigay sa Israel sa Kanya. Opo, ngayon, tingnan po natin. Tingnan po natin ang ilang mga bagay na ating nakikita. Itong si Chusa na ito, opo, ito po ay banyaga, pinuno ng unang nagpahinab sa Israel. Hindi po, ngunit ang kanyang kapangyarihan, sangayon po sa talata, ay hindi self-made. Hindi independent. Ang kanyang pagkilos at paggawa sa buhay ng Israelitang ito ay nasa ilalim ng pahintulot, kontrol at pamamahala ng Diyos. Hello? Kaya ano yung mga dumarating sa atin? Kung yan may palo, kung yan may pagsubok, paano natin hinaharap? Paano natin tinutugon? Mga minamahal, hindi po nalingat ang Diyos sa buhay mo. Hindi siya, ay, naku po, nakalusot. Naku po, nakagat ng lamok. Parang nagulat ang Diyos Hindi tayo naniniwala doon. Pero ano man nangyayari sa buhay mo, may nais ituro ang Diyos sa iyo. At kung talagang anak ka niya, aabutin ka niya. Hello? Ngayon, ang atin lang tinatanong at ating tatanong anong dahilan at ano ang interpretasyon na nangyayari sa akin? Ngayon, tayo po'y nakaanggulo lang doon sa talagang nagkasala sila. Ano po? Kaya nga inuna ko na, marahil pagsubok, marahil ay paglilinis ang ating pananampalataya. We don't know. Ano po? Kung ano man ang dahilan. Pero ang Diyos po'y marunong para ipakita ito sa atin. Pero nakikita ko yung paggalaw ng kaaway na yon ay hindi nakagalaw. Hindi nawala pahintulot at pamamahala ang Diyos. Sa loob ng 8 taon, inalipin, pinaglingkod ng Israel, pinahirapan po sila, pinabagsak ang kanilang security, naging alipin po sila, mga minamahal. Grabe. Kaya hindi tayo pwedeng manghawakan sa lahat ng pwede nating sandalan. Maging posisyon man, maging tatag man ng ating tinutuntungan ngayon, maging tahanan natin, maging dami ng ating pera, pwedeng ligligin ng Diyos ito para turuan ka na magtiwala at manampalataya at nakita mong siya ang pinakamahalaga. Kaya tulungan nawa tayo ng Panginoong mapalipat ang ating mga pagsamba. Alam nyo, pag binubulay ko itong mga baal na ito, yung mga aserot na ito, bagay ito may Diyos-Diyosa naman talaga, bagay ito may lilipat na naman doon. Alam nyo, pag tinitingnan natin, ganun din tayo Maya-maya nasa pera. Maya-maya nasa trabaho. Maya-maya nasa tao. Doon sa mga ating pinag-uusapang hindi makapagtapat sa pagdalo.
Sinasabi natin, mayroong talaga mga valid reason. Naiintindihan natin yon. Napag-usapan natin yan sa mga nag-aaral. Pero kung yan ay talagang dahilan ay meron kang ipinagpapalit at inuuna ng higit sa Panginoon, abay nahuhulog ka sa idolatria. Nahuhulog ka sa pagbibigay ng importansya ng higit pa sa nagligtas sa iyo at nagbigay ng buhay na walang hanggan sa iyo at pinapakita mo sa Diyos na mas mahalaga yon kaysa sa nagligtas sa iyo. Hello? Kaya sa May 31, Panginoon, bakit hindi natin magawang iipod ang iba at yung sa Panginoon ang iipod natin? Di ba narinig nyo na yung kwento? Nag-pray daw. Alam nyo naman dito, ito na may atin na inuulit. Panginoon, pag nanganak ang baboy ko, ang 10 bahagi ng baboy ko ay sa iyo. Nanganak nga, 10. Panginoon, 10. Yung isa, iyo. Ay namatay yung isa. Sabi niya, Panginoon, sorry po, namatay yung sayo. Iba sa Panginoon na namatay eh. Ba't yung sa Panginoon na namatay? Bakit alaman mong yun na namatay? Ang pinatay ng Diyos sa iyo, hindi yung sa Kanya. Tama ho ba? Hoy. Pero pala din eh. So, hello po. Kayo po ba'y nandyan pa? Oo. Kailan pa tayo darating? Tagal na nating ligtas. Para tayo mga Israelita, nakita na natin kung paano tayo niligtas ng Diyos sa bayang Ehipto, sa lupain ng kasalanan. Nakita na natin kung paano sinalot ng Diyos ang Ehipto, paano hinati ang dagat. Sa spiritual na pananaw, nakita na natin kung gaano katindi ang sinabanan ng ating tagapagligtas para pumunta sa krus ng Kalbaryo. Kailan natin darating tayo na yung sa Panginoon ay ating pahahalagahan ng super at super at super at yung sa iba'y iipod ko. Ay, nako, hindi pwede. Linggo, hindi pwede. Linggo, hindi pwede ako. Kaya sa bahay, hindi makapaghanda ng linggo eh. Ay, di maganda kayo, hindi ako pupunta. Hello? Ayun yung iglesia ni Kristong narinig ko eh. 3:00 ng madaling araw, gigising para lang sumamba sa bayan. At lakad. At matanda. Pupunta sa iglesyang nagliligtas. Pero ito namang mga iniligtas na, yung sa Panginoon, saka na lang yan. May mas mahalaga pa eh. Kung maintindihan. Alam ko naman lahat ay dumarating sa ganon. Pero saway natin ang ating sarili, amen? Pag ang Diyos tayo na ipagbili, ay lagot tayo. Tapos pag tayo na ipagbili, kayo, pastor naman, iiyak na naman sila, di tutulungan sila ng gayon naman, paulit-ulit na, di ba? Iiyak na naman sila, ganun eh. So mga kapatid, anong ginawa? Ginising ang konsensya, pinapakumbaba sila, tinuwid, at nagbalik loob. Alam natin yan. Sila po'y dumaing sa Panginoon sa Judges 3:9. Ano pong nangyari? Nung dumaing po sila sa Panginoon, at nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel ay nagbangon ng Panginoon ng isang tagapagligtas. Alam niyo, nakikita ko dito, pasinin niyo to, nakatutok ang Diyos sa buhay nila. Mga kapatid, nakatutok ang Diyos sa iyo. Minamasdan niya ang iyong pananampalataya. Anytime, tumawag ka lang sa Kanya, nandyan siya. Di ba? Nakamasid siya, nandyan ang kanyang pagpapala, nandyan ang kanyang pagpalo upang ipakita niya sa iyo na ako ang Diyos mo. Ako ang dapat mahalaga sa iyo, mga kapatid. Ibinangon ng tagapagligtas, anong pangalan? Si Othniel. Ano nangyari? Ginamit bilang deliverer, ang Espiritu ng Panginoon sa John 3:10 ay sumasa kanya, sa Judges 3:10. Ano pong sabi ng Judges 3:10? Ang Espiritu ng Panginoon kanya at siya'y naghukom sa Israel at siya'y lumabas nakibaka at ibinigay ng Panginoon sa Chusan, ibinigay ng Panginoon si
Chusan, Risathaim, na hari sa Mesopotamia sa kanyang kamay. Oh, mapapansin natin, nakipagdigma siya, pero paano nanalo? Paano nanalo? Dumaing, nagpray. Alam niyo bakit tayo nananalangin? Alam niyo ang isang malaking hiwaga ng panalangin? Talagang wala tayong magagawa. At ang tunay na tagumpay ay nasa kamay talaga ng Diyos. Di nyo nag-pray sila ha? Pero anong sagot ng Bible? Ang Diyos ang nagbigay sa kaaway. Hindi dahil mahusay, hindi talentado si Othniel. Yes, marahil bumunot ng espada, nag-strategy, gumawa ng mga hakbang, pero ang lubusang nagbigay ng pagtatagumpay ay walang iba kundi ang Diyos. Ang liwanag naman anong sabi? At ibinigay ng Panginoon. Ang parehong kamay na nagdidisiplina ay siya ring nagliligtas. Amen? Ang gusto kong ating masense ngayon, hindi aksidente yung mga nadating sa iyong buhay. Ang iyo lamang ipanalangin, bakit ito dumarating? Anong nais ituro ng Diyos sa akin? Meron bang nais ayusin? Meron bang nais sawayin? Meron bang nais ituro ang Panginoon sa akin? So mga minamahal, hindi ibig sabihin inosente si Chusan. Tama ang kanyang kasamaan. Siya po'y tunay na makasalanan. Mananagot siya sa Diyos. Hindi lumikha ng bagong kasamaan ang Diyos sa puso ni Chusan. Talagang masama siya. Pero yung pagkilos niya papunta sa Israel ay hindi aksidente. Hello? Bakit natitigan niya ang Israel? It is the work of the God. Kung hindi kumilos sa inyo, hindi yung pupunta dun Pero dahil may purpose ako, darating sa iyo yan kasi gusto kitang paluin. Hiwaga po yan. Siya'y tunay na makasalanan, mananagot siya sa Diyos, pero ginamit at kinontrol siya ng Diyos. So ang sovereignty ng Diyos ay paggamit, pagkontrol, hindi pag-aproba. Hindi ibig sabihin, approve itong si Chusa na ito, yung kasalanan at kayabangan nila, no. Kasi ang instrumento dito ay hinatulan din. Di ba? Nanaig. Natalo. Pinalo. Itong si Chusan. Aplikasyon. Siguro dalawa lang pong judges o dalawang kwento lang po ating matatapos. Aplikasyon po, kapag may paghihirap o disiplina, huwag isipin na iniwan ka ng Diyos. Kumikilos nga ang Diyos. Alam niyo yung hiwaga ng suffering? You thought iniwan ka ng Diyos, pero ang totoo, aktibo ang Diyos na gumagawa sa buhay mo. Minsan lang ang tingin mo sa Kanya parang multo. Nag-guess niyo po ako. Di ba, nung nandun sa multo! Parang ang labo ng Panginoon sa ating paningin. Parang ang layo niya. Nasaan ka? Parang multo ang Panginoon. Seems ang Diyos ay distant. Pero sa totoo lang, at the very moment of your suffering, God is there dealing with your heart. Para kanyang inoopera. At inaayos ang pinakamalalim na bahagi ng iyong pagkatao na hindi magagawa ng Diyos sa panahong ikaw ay puno, masaya, tumatawa. Kailan po nangyayari ang malalim na pagkatuto sa ating buhay? Kailan tayo marubdob? Kailan tayo may pagluha? Kailan tayo malalim tumingin? Pag makapal ang ating bulsa? Minsan nga, pag makapal ang bulsa natin sa halip na ang bulsang ari ipapunta ng church, ipapunta ng SM Tama? Sa halip na papunta sa offering kung saan nagpupunta. Narinig nyo na naman yung kwento, di ba? Si 20 at saka si 1,000 nagpangita dyan sa kanto. Alam nyo na yun, di ba? Nagkumustahan sila. O 20, kumusta ka na? Nagpangita sila, si 20 at si 1,000 dyan sa kanto. Nag-iusap talaga sila. O 20, kumusta ka na?
Ito, ayos naman. Ikaw, 1,000. Kumusta ka na? Ito, kung saan saan nakakarating. Nung isang araw na sa SM ako, nung isang araw na sa Need and Brew, nung isang araw nasa SM Lipa, nasa Cyberzone, nasa Shopee nung isang araw nasa Lazada. Ikaw, 20, kumusta ka? Eto, palagi nasa church. Hindi na makasimba sa 1,000 Si 20 lang ang nakakasimba. Don't misinterpret mo ha. Hindi po ibig sabihin, mababa ang 20. That's not the point. Kaya po kayo, I'm requesting also kayo mga nakikinig sa amin mga preachers, sometimes we just emphasize one angle. We seems to be sometimes imbalanced. But don't accuse us to be so imbalanced. Sometimes lang, may dinidiin lang kaming anggulo na minsan naiwanan namin yung ibang anggulo. Kaya kahit sa pakikinig, dapat tayo ay medyo malawak, mga kapatid. Kasi pagkimbawa, yung kwento na yun, pwede mong, ibig sabihin, pag 20, hindi ino-honor na, hindi yun ang punto. Hello? Kasi kahit magbigay ka ng 20, kung yun naman ang laman ng bulsa mo, ikabubuhay mo, sabi ng Bible, nagbigay ka ng mas malaki kaysa 1,000. Tama ho ba? Oo. Yun. Kikinig ho ba kayo? Oo. May sila pasuot doon. Mga minamahal, suriin ang sarili. Ang disiplina ay paanyaya ng pagsisisi. Hinahantay ng Diyos ang punto na darating tayo, Panginoon, patawad po. Ngayon, iiwanan ko na si Baal, iiwanan ko na si Aserot, iiwanan ko na ang lahat ng ito, itututo ko sa iyo ang lahat. Hindi ba ho dapat yun ang ating tugon sa Panginoon? Amen po ba? Oo. Kaya nga, mag-evaluate tayo ng ating sarili, mga kapatid. Huwag matakot sa makapangyarihang kaaway. Sila'y pansamantalang instrumento lamang. Kung may dumarating na pagsubok, hindi yun ang dapat nating katakutan. Hindi nakakatakot ang lamok, hindi nakakatakot ang bala, hindi nakakatakot ang Iran. Ang nakakatakot ay ang Diyos sa may tangan ng lahat na dapat mong bigyan ng kaluwalhatian. Takot na takot ka sa lamok. Hindi ka pa ng lotion. Di ba? Of lotion. Pag di ka nakagat, nakalimutan mong maglagay ng lotion din, hindi, patay ka rin. O kanya ang point ko, mga kapatid. Ang point ko lang, sa Diyos tayo matakot. Sa Diyos tayo rumispeto. Magtiwala sa timing ng Diyos. Inaantay lang ng Panginoon ang ating pagpapakababa. Pero alam niyo, si Job, pag-aralan niyo, ang tagal din niya nagtiis. To the point yung kanyang mga kaibigan, inaccused na siya with a right theology in a wrong application. Nagkasala ka, kaya ka ganyan. Nagkasala ka, kaya ka ganyan. Hindi nga, wala nga akong ginagawa. Hindi ko nga maintindihan. Dapat, hanggang sa hindi na rin niya maintindihan. Hanggang sa, ano nangyari? Nung nagsagutan sila ng Diyos, nagtakip na lang si Job ng bibig. Tama? Nung tanungin na ng Diyos yung, narito ka ganung ginawa ko ang mundo. Nalalaman mo ba kung paano kumikilos yung mga buwaya at saka yung mga hayop na yan? Wala ka namang alam. Ba't ka nagtatanong? Alam niyo, minsan walang sagot. Ang sagot lang, magtiwala ka. Tama ho ba? Sabi ng isang quotation, when answers are not enough, God is enough. Tama ho ba yun? Opo. Hindi natin minsan maintindihan. Pero maging maliwanag sa atin, bakit nangyayari ito? Manatiling tumatawag sa Diyos dahil ang Diyos ang handang magligtas kapag dumadaing tayo sa Kanya. So mga kapatid, it's already 7:15. I have 8, pero tama na. Okay na yun? Tama na yun. Mga minamahal. So, anong lesson natin ngayon, mga minamahal? Ito po, paulit-ulit lang po ito. Opo. Gusto ko lang makita nyo na ang Diyos po, pag tinatanong, halimbawa lang, we are crying for a better leader. We are crying for a better world. Tanong ko, do you deserve that? Do we deserve that? The way we serve God? The way we treat God? Sana mabuti ang leader, sana hindi si Marco, sana ito, sana ganitong mga, sana hindi naggera. Tanong ko,
Puro na tayo right, para tayo nabubuhay na meron tayong karapatan sa mundong ito, na parang we deserve a better life here on earth. At minsan ang ating discontentment, mag-iingat po tayo sa ating bibig dahil minsan ang discontentment natin, hindi discontentment doon sa mismong meron tayo, kundi discontentment sa Diyos na meron tayo. Halimbawa, naalala ko nung una, pagka may pagkain sa hapag, hawot na naman. Nung una. Pero hindi ko naiisip, Diyos nga pala ang nagbigay noon. Bit ako nagtatampo. Bit ako discontent. Ay, kaloob ng Diyos yun. Amen po ba? Ang ating tingnan sa lahat na nangyayaring ito, anong klase ng pagkatao at pananampalataya ang nais hubugin ng Diyos sa atin? Tama ho ba yun? Ayos na yun. Tayo manalangin po. We close our eyes, bow our head. Dakilang Diyos, salamat ng marami ngayong pong gabing ito. Lord God in heaven, dalangin namin po ngayong gabi, bigyan niyo po kami ng sensitive heart na kayo nadadama namin sa aming buhay. There was a moment in our life na damang-dama namin kayo, tuwang-tuwa kami, na nakita namin kami pa impyerno, nakita namin na ikinamatay sa krus ng Kalbaryo, damang-dama namin yung galak tinanggap ka namin sa aming buhay bilang aming Panginoon at tagapagligtas. And after that, para kami mga Israelita, nagbalikan kami kay Baal, nagbalikan kami sa mga Astaroth, nilimot namin ang iyo at sinabi, at nagpunta na naman kami sa mga dating mga pagpapahalaga sa iba't ibang mga bagay. Panginoon, sawayin niyo po kami ngayong gabing ito at ipakita niyo ang inyong kapangyarihan sa aming buhay. Bigyan niyo kami ng takot na malalim sa inyo, respeto namin sa inyo, at pagtitiwala na anuman ang mangyari sa amin, anumang klase ng suffering, Panginoon, marahil ito'y disiplina, marahil ito'y palo, marahil ito'y paglilinis, marahil ito'y pagsubok, pero iisa po ang tiyak, kumikilos ka para sa ikabubuti naming mga anak ninyo. Dahil the ultimate good is not comfort, the ultimate good is not having material things, the ultimate good is our heart in tune with the Most High. Help us, O Lord, sa aming panalangin ngayong gabi, i-tune up niyo po kami, na maramdaman namin yung malalim naming yakap at pagtitiwala sa inyo na Diyos sa amin, pinagtitiwala at pinapanalanginan. Samahan niyo po kami, ito po'y aming dalangin, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.